Tatlo, si Mark Gamboa na tumatakbong senador, si Attorney Tumorgo ng Bunyog Party List na isa ring vlogger na naka-diskusyon ni Congressman Marcoleta, si 19 contempt, kaya lang wala pala siyang authority based sa rules. Wala siyang karapatan mag-cite in contempt, hindi man siya member ng committee. Humingi ng saklolo sa kanyang mga kaibigan daw sa Congress. Wala man pala siyang kaibigan kasi walang magmusyon. Tapos si Malo Tiquilla ng Publicos, isang profesor mga kababayan at dating opisyal din noon. During the time, spokesperson dati ni Cory Aquino. Yun lang yung mga matatapang doon. The rest po, naduwag. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Kumusta na mga kababayan, yung mga fake news peddlers, mga duwag na vloggers? Diba? Kaya iya kayo sa inyo mga tagahanga. Iyan kasi, lumabas din ang totoo. Hindi kayo talaga mga maiisog na mga vloggers, kundi santambak kayo na mga kubarde, the cowards of the country. Yan dapat timsong sa inyo, the cowards of the country, duwag 40. May hashtag na nakita tayo mga kababayan. Binansagan sila, tinawag ngayon na mga duwag 40. 40 mga duwag na mga vloggers ng mga Duterte. Ang sabi nila, mga maiisog sila. Maiisog sa ano? Santambak kayong mga duwag. Nagpulasan mga kababayan. Takbuhan sila papuntang Supreme Court. O ngayon, i-share ko ito sa inyo na sinabi ng isang veteran journalist mga kababayan para matuto po tayo. Kasi ngayon po, uso na yung citizen journalist. Sabi nga po ni Congressman Ace Barbers, dahil niya sa social media, lahat na naging political analyst, nauso po yung citizen journalism. Wala man nagbabawal sa inyo. Kaya lang, kailangan ninyo na malaman. Matuto kayo ng tama ng pagpapractice ng aming profesyon bilang mga journalist para hindi kayo nasasabit sa kung ano-anong problema. May ethical standards na sinusunod. Dapat matutunan natin ang mga hindi dapat natin sinasabi sa paggagamit ng sa amin airwaves, sa mainstream media. Airwaves. Dito sa social media, sa paggagamit po ng social media. Kasi public po siya. May mga ethical standards na dapat po tayong sinusunod. Yun ang wala dito sa mga vloggers na to. Lalo na po itong mga DDS vloggers. Hindi dumaan po sa tamang pagsasanay. Basta nakahawak na po ng cellphone, may Facebook account, YouTube account, Instagram, tira lang ng tira. Yun ang gusto pong i-regulate ng ating Kongreso. Tama naman po. Kasi sabi nga natin, naging toxic na po yung social media. In-invade po nitong mga toxic personalities. Kasi nga po, yung leader nila toxic. Yung nasa likod pa, toxic na bansa. Ambisyoso. Ang inaambisyonan mga kababayan, yung hindi man sa kanya, ginagamit ngayon. Yan ang paniwala mga kababayan. May nasa likod na mga foreign actors or may nasa likod na foreign actor dito sa mga tinaguriang mga fake news peddlers. Ngayon, i-share ko itong sinabi ni veteran journalist Ellen Tordesillas, isa siya sa mga imbitado na resource speaker po. Ito yung matapang. Kasi, umarap sa Kongreso. Kaya sabi ko sa inyo,
Paniwala kasi nito mga DDS vloggers, pag ikaw ay matapang sa pagsasalita ng kung ano-ano sa social media, pagmumura, yun ang sukatan ng pagiging matapang. Hindi po yun. Ang pagiging matapang po, yung matapang ka sa paninindigan, sa pagsabi ng totoo, hindi yung pagsabi ng kasinungalingan. Ngayon, hindi nila kayang panindigan yung kanilang mga sinasabi. Kaya nagpulasan po, nagsipagtago. Palibasa, yung spiritual advisor nilang kinikilala, mahilig magtago. Yung abogado nila, si Ari Roque, nagtatago. O, diba? Like leaders, like spiritual advisor, like followers. Tama yung kasabihan po. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Magkakakulay, magkakauri kasi, kaya sila magkakasundo. Mahilig sa disinformation, malinformation, misinformation. Hindi na bali yung misinformation, hindi sinasadya siguro. Pero kung disinformation, malinformation, at nandyan yung malis mga kababayan, paulit-ulit na ginagawa nila, intentional yung paninira, that is a no-no in journalism mga kababayan. Tapos nagtatago sila sa constitutional provision ng freedom of speech and freedom of expression. May limitations po. Mamaya i-share ko po sa inyo. So ito yung sabi po ni veteran journalist Ellen Tordesillas. Sabi niya, "Blogging does not make you a journalist." Sabi rito sa report ng People's Tonight. Nanindigan ang veteran journalist na si Ellen Tordesillas, founder ng fact-checking firm na Verifiles, na hindi automatikong maituturing na pamamahayag o pagbabalita ang ginagawa ng mga vloggers dahil ang mga lehitimong journalist ay sumasailalim sa akmang pag-aaral bilang profesional. May tamang pagsasanay at tumatalima sa media ethics na protektado ng konstitusyon. Humarap si Tordesillas sa unang public hearing ng TRICOM ng Kamara kahapon tungkol sa pagpapakalat ng fake news at disinformation online, partikular na sa social media. May kabuuang 41 social media personalities at vloggers ang inimbitahan ng Kamara para humarap sa pagdinig, pero tanging 3 lang sa mga ito ang sumipot, na ang ilan ay may ipinadalang excuse letters. Nagmosyon naman ang TRICOM members na maglabas ng show cause orders laban sa ilan sa mga social media personalities na hindi umarap sa Kamara ngayong araw, kahapon po. So ang umarap lang po mga kababayan, 3, si Mark Gamboa na tumatakbong senador, si Attorney Tumorgo ng Bunyog Party List na isa ring vlogger na naka-diskusyon ni Congressman Marcoleta, si 19 contempt, kaya lang wala pala siyang authority based sa rules. Wala siyang karapatan mag-cite in contempt, hindi man siya member ng committee. Humingi ng saklolo sa kanyang mga kaibigan daw sa Congress. Wala man pala siyang kaibigan kasi walang magmusyon. Tapos si Malo Tiquilla ng Publicos, isang propesor mga kababayan at dating opisyal din noon. During the time, spokesperson dati ni Cory Aquino. Yun lang yung mga matatapang doon. The rest po, naduwag. Kasi nga po, hindi nila kayang panindigan yung kanilang mga sinasabi. Kasi yung mga sinasabi nila, mali-mali. It is a disinformation, black propaganda, spread of fake news, which is not allowed sa ating mga existing laws. Kami po sa mainstream media, hindi man sa pagmamalaki. Kasi ako, sabi ko sa inyo, nagsimula ako sa pag-practice ng pagiging reporter at the age of 17 po or 18 yata. 1984 po ako, reporter na ako sa radyo, second year college. So dumaan kami sa mga rigid trainings. Naturuan kami ng maayos, mga kababayan, hanggang sa pagtanda namin. Sa pag-practice ng profesyon, may mga seminars, training seminars. Periodic po siya ginagawa kasi dapat ma-update kami ng mga batas, halimbawa, sa libel, para kami po makaiwas din sa mga problema. Ganon. Pero ito po, ang iba mga
Mga abogado pa naman tulad ni Attorney Trixie Angeles, tapos ni Glenn Chong. Kaya sabi ko nga, tama itong i-cite in contempt si Trixie Angeles, pati dapat si Glenn Chong. Matagal na dapat si Glenn Chong na dinisbar. Si Trixie i-disbar, hindi i-cite in contempt. Dapat ito, tanggalan ng lisensya kasi kahiya-iya sila sa profesyon, sa legal profession. Sabi ko nga, dito mga kababayan sa Bicol, wala mang ganyang mga bibig. Ang aming mga abogado rito, siguro yung mga pagmumura, may marinig ka din sa kanilang magmura pero hindi in public. Sa mga huntahan lang, halimbawa, may inuman, katuwaan, expression lang sa kanila yung pagmumura. Pero dito po, pinauso kasi ni Digong yung pagmumura sa Sara Duterte, pagmumura in public. Hindi man po masaway na ng mainstream media. Sa mga interviews, mismo nagmumura si Digong. Kaya ganun din yung kanyang mga vloggers. Ninormalize nila yung masasamang ugali, masasamang salita, yung mga pagbabanta, yung kill, kung ano-ano pa na pangbabalahura. Mga kababayan, ginawa nilang normal. Kailangang tuldukan na ito ng ating Kongreso, mga kababayan. Kaya tayo, all-out support tayo sa ginagawang investigation ng Kongreso kasi kailangan malinis po yung ating social media dito sa mga toxic personalities na to na nagtatago sa tinatawag nila na freedom of expression, freedom of the press. Walang ganun po. Yung freedom of expression and freedom of the press, may mga limitations po siya. Yan ang itinuro sa amin sa mainstream media noong mga panahon, before kami na naging accredited ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, may self-regulatory agency po. So ito yung tinitingnan na ngayon ng Kongreso. So ito yung tinuturo sa amin. Freedom of speech, freedom of expression in the Philippines, legal framework, limitations, and defenses. Ito yung usual na nililecture sa amin mga kababayan. Paulit-ulit sa mga activities ng KBP, sa lahat ng mga broadcast personalities, mga reporters, news writers, announcers, commentators, analysts, nagsasailalim po ng mga seminars kami. Through the KBP seminars, initiatives ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kasi para kami mga kababayan, makaiwas sa mga problema at saka para ma-professionalize yung aming profesyon bilang mga broadcast journalist. So, i-share ko ito sa inyo. Actually, galing ito sa Respicio and Company Law Office. Ayan po. Yan Respicio and Company. Free Speech Philippines. Dear Attorney, sabi dyan, I would like to understand my rights concerning expressing opinions online. Recently, I posted something on social media and someone has threatened to sue me for defamation. I'm concerned about what the law allows when it comes to free speech, especially when stating personal opinions. What are the limitations of free speech in the Philippines? How can I protect myself from legal consequences? So makinig kayo na mga DDS vloggers at saka yung ating mga taga-subaybay dito sa ating vlogging. Kasi most of us mahilig mag-post ng mag-post. Iba kapag dating ng oras po, nakalaboso kayo. Kasi ang akala ninyo, okay lang ang mag-post ng kung ano-ano. Kasi gusto ninyong gayahin yung mga maiisog vloggers na ang katotohanan, santambak na mga duwag. Huwag kayong pa-impluensya dyan sa mga taong yan. Masama yung influensya. Ikakapahamak po ninyo. Sabi dito, sincerely concerned citizen. So ano yung constitutional basis ng free speech dito sa ating bansa? Sabi rito mga kababayan, the right to free speech and expression is a cornerstone of democratic governance and it enshrined in the 1987 Philippine Constitution. Article 3, Section 4 of the Constitution provides that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
Ito yung sinasite ng mga DDS vloggers na base ng kanilang pagmumura. Mura dito, mura doon. Pinapaulanan ng pagmumura si Martin Romualdez, yung mga members ng Quadcom, yung mga nag-iimbestiga sa mga anomalya ng previous administration, yung mga tumatawag na bangag yung ating Pangulo. Freedom of expression daw nila, yung tawagin yung ating Pangulong bangag, adik. May adik tayong Pangulo kasi sinabi ng isang abogado na presidente na si Digong. Naiwan ko kung bakit naging abogado yan. Sa bagay, sabi ko nga po, public admission niya, 75 daw yung grado niya. Pinagmamalaki niya, mga kababayan. So marami yung mapapahamak pag pinaniwalaan mo yung 75 na presidente. Kasi sa freedom of expression, mga kababayan, malinaw na hindi diyan kasama yung murahin mo yung tao. Pagbantaan na papatayin, hindi yan kasama sa freedom of the press, freedom of expression. Yan o. May nabasa kayo diyan na kasama? Wala man po. So sabi dito, this provision guarantees that Filipinos have the right to express their thoughts, opinions, and sentiments without undue interference or repression from the government. Ito yung sinasite nila, mga kababayan, nang tumakbo sila magpasaklolo kahapon sa Korte Suprema. Malamang sa malamang, hindi sila paboran ng Supreme Court. Kasi pag pinaboran sila ng Supreme Court, ibig sabihin, kinukonsinti ang ganitong pambabalahura sa ating mga institusyon tulad ng Kongreso, ng Executive Department, malamang pati ang Judiciary, idamay nila. Diba? Balahurain na rin po yung Judiciary pag hindi sila pinaboran. So kailangan po na masampulan itong mga taong ito na napaka-toxic, nagtatago dito sa constitutional right, na wala mang sinasabi yung constitutional right na pwede mong murahin in public yung isang public official o kung sinong tao na subject ng mga commentaries sa yung vlogging. Wala man, may nabasa kayong ganon. So sabi dyan, the Philippines follows a legal tradition that balances free speech with other competing rights such as the right to dignity and privacy. So binabalansi siya. While the Constitution grants this fundamental right, its exercise is not absolute. Both jurisprudence and statutory law, such as the revised Penal Code and the Cybercrime Prevention Act, provide limitations to protect public welfare and individual rights. May karapatan kang dumaldal. Tama, may karapatan ka. Pero pag siniraan mo na yung ibang tao, may karapatan din sila sa kanilang dignidad na sinisira mo. Yan ang limitations. Yan ang hindi natutunan itong mga vloggers kasi hindi man dumaan po sa tamang pagsasanay. Yung mga abogado naman nila, tulad ni Trixie Angeles, iwan ko ba kung bakit ganon siya. Na-influensya siguro ni Digong. Pati si Glenn Chong. Like leaders, like followers. Masamang influensya, mga kababayan, yung natingala nila sa kanilang leader. So, hindi pwedeng ganito na lang tayo palagi. Kailangang tuldukan natin po ito. Binabalahura nila ang ating social media, ang ating society, ang ating mga institusyon. Yan po yung limitations ng free speech, sabi dyan. Legal limitations to free speech. While the Constitution upholds free speech, certain restrictions apply in various forms, primarily through laws on defamation, incitement, and normal and national security. These limitations aim to prevent harm that may result from unchecked freedom of expression. Sabi ni Ace Barbers po, Congressman Ace Barbers, may vlogger niya dyan, araw-araw nananawagan ng kudita, ng pag-aalsa. Anong klaseng mga tao ito? So ano yung defamation and libel? Defamation laws in the Philippines seek to protect individuals from false and malicious statements that can damage their reputation. Libel under Article 35.3 of the revised Penal Code penalizes any malicious imputation of a crime
vice, defect, or act that causes dishonor. Ayan o. Vice, defect. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, araw-araw na iniinsulto yung kanyang pagsasalita na ngumingiwi. Yun ang naturalisa niya. Tapos, imputing the president na bangag, may bisyo na bangag. Anong base ninyo na bangag? Na-addict yung ating Pangulo tulad ng sinabi ni Digong. Na negative sa drug test, pero paulit-ulit nila, mga kababayan, na iniimputahan yung ating Pangulo. So that is malicious. Pero dahil mabait yung ating Pangulo, hindi man sila pinapatulan na. You see? Pero kailangan itong tuldukan mga kababayan ngayon. Kaya gumagalaw na po yung Kongreso. Kasi nga po, may kasabihan tayo, evil triumphs because good men do nothing. In order for the evil to triumph, ang gagawin lang, wala kang gagawin, then evil will triumph. Yun ang masama na konsekwensya kung wala tayong gagawin. Kaya tayo natutuwa sa aksyon ng Kongreso. Ano pa? Discredit or contempt to a person. Cyber libel introduced through the Cybercrime Prevention Act of 2012, Republic Act number 10.17.5, extends to scope of libel online platforms including social media. For an act considered libelous, the following elements must be present: imputation of a discreditable act or condition to another, publication of the imputation, the act is directed to or directed at a particular person, malice is present. Ang malice po, sabi rito, is presumed in every defamatory statement, although the accused can refute this by proving that this statement was made in good faith and with justifiable motives. To avoid libelous charges, a person must ensure that the statements, especially in the public sphere, are factual, fair commentaries on matters of public interest and not malicious attacks on private individuals. Or kahit na po sa isang public official, pag paulit-ulit mo na sinasabi ang isang bagay na hindi man totoo, tulad ng bangag, may malisya na po yun. Ngiwi. Ang intensyon mo talaga, tiraan yung tao. Alam mo na hindi totoo. And that is intentional. So, kailangan ma-establish yung malice. Pero kung yung utterances mo, in good faith ka, and it is factual. Halimbawa, yung bangag addict, patunayan na positive, that is factual. Walang malice doon. That is a statement of fact. Yun ang itinuturo sa amin. Pero yung ginagawa nitong mga vloggers na to, ano man ang ebidensya ninyo? Mismong si Vic Rodriguez nagsabi sa cocaine, sa shabu, sa marijuana niya, negative si BBM. Pagkatapos, nung wala na sa kampo, wala sa administrasyon si Vic Rodriguez, sumabay na din siya sa panawagan ng hair follicle drug test. Bakit niya gagawin ko yun, sabi ng ating Pangulo. Tapos, yung kanyang pinaglilingkuran ngayon, si Digong, sabi ni Harry Roque, kung gustuhan niya ng presidente na magpa-drug test, gagawin niya yun. Pero, dapat niya, bakit niya utusan? Wala niya kayong karapatang utusan ng presidente na magpa-drug test. Sabi yan ni Harry Roque. Pagkatapos ngayon siya, inuutusan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na magpa-hair follicle. Kaya walang maniwala sa inyo. Bangga-bangga yung inyong mga sinasabi. Ano pa? Number 2, sedition and incitement to violence. Yun ang laging naririnig natin. Mga limitations ito, constitutional limitations. Speech incites people to commit illegal acts or violence may be limited by the state. Article 139 of the Revised Penal Code penalizes incitement to sedition, particularly in the speech tends to incite rebellion against the government or endanger public order. In recent years, online platforms have amplified concerns about misuse of free speech to spread hate speech or incite lawlessness. Yan ang araw-araw nilang ginagawa. Kaya ito yung gustong tuldukan, mga kababayan ng Congress. Kaya pinaghabol sila ngayon. Tapos magtatago kayo sa free speech.
freedom of expression, na mismong yung freedom of expression na guaranteed by the Constitution, yun ang bina-violate ninyo. Mga loko talaga kayo eh. So sabi rito, while voicing criticism of government policies is part of democratic discourse, calling for violent or illegal acts against government officials or institutions crosses into prohibited speech. Pangatlo, public order and national security. Restrictions may also be imposed on speech if it endangers public order, safety, or national security. The Human Security Act of 2007 and the Anti-Terrorism Act of 2020 grant the government authority to limit speech that is deemed to promote terrorism or disrupt public peace. And however, these laws have sparked debate with civil rights advocates asserting that they could be used to suppress legitimate dissent. Kaya yung tinitingnan po na violation na nagawa ni Sara Duterte. Pang-apat, ito yung grabe mga kababayan. Talagang itong mga vloggers, ng mga DDS po vloggers, yung obscenity. Obscene speech defined as offensive and lacking in serious literary, artistic, political, or scientific value is also not protected. The state has compelling interest in regulating obscene materials to uphold public morals as reflected in the revised penal code's provision on indecent or immoral publications. Kaya sa amin po, yung pagsasalita ng mga pagmumura, walang pakundangang pagmumura, hindi namin yun po binabanggit sa mainstream media. Never that it is allowed. Kailan po, nang umupo si Digong, hindi mo masawa yung matanda. Yung mga reporters po, lalo kung live interview, ang boss interview, dumulusot talaga yung mga pagmumura. As a consequence of that, as a result of that, natingala ng ating mga kabataan na gumagamit ng social media, sila na rin po, sa impluensya ng dating Pangulo, naging normal na sa kanila yung pagmumura. Ito ang sinusundan ng mga vloggers ni Digong. Walang habas na pagmumura. Obscenity, mga kabastusan, mga kababayan. Lahat ng mga disgusting, vulgar, offensive utterances, maririnig po ninyo sa mga vloggers ni Digong. Ganun katindi po. Kasi sa paniwala nila, kasi walang nagsasaway eh. Paniwala nila, yun ang sukatan ng pagiging maisog. Nagalit sila sa galit sila sa korupsyon. Sabi ko nga, cover lang po nila yung galit-galitan pagmumura sa korupsyon. Mismong si Sara Duterte po, yun ang akusasyon sa kanya, yung maling paggamit mga kababayan, iniimbestigahan ngayon. In the subject of the impeachment cases laban sa kanya, maling paggamit ng confidential funds. You see, that is a no-no sa mainstream media. Pinauso po nila. Kaya tingnan ninyo, ang maririnig ninyo mga kababayan sa kanilang mga bibig. Sabi nga mga kababayan, ang mga lumalabas sa bibig, that is biblical. Ang mga karamihan na lumalabas sa bibig ay galing kasi sa maruming puso, masamang loob. Sabi yan ng Diyos na may lalang sa atin. Nasusulat yan po. Kaya hindi na tayo magtaka kung bakit palamura sila. Masasama ang naririnig natin sa kanila, sa kanilang mga bibig, kasi mga masasamang tao po sila. Masasama ang kanilang puso. Pag masama ang puso mo, masamang tao ka, anong asahan mong marinig na kabutihan sa kanila? Di ba? Yan Mateo 15, verse 10 to 20. Hanggang 11 lang. 10 to 11, sabi diyan, ang nagpaparumi sa tao. Ano daw? Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Idiretso natin sa 16. At sinabi ni Jesus, pati ba kayo wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan na nagpaparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri.
Yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna ng hugas ng kamay. Naguhugas ng kamay. Kahit hindi ka maghugas ng kamay, kumain ka ng pagkain, hindi yun nagpaparumi sa tao, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang nagpaparumi yung galing sa puso. Asa pa kayo kung bakit nagbanta si Sarah? Asa pa kayo kung bakit mura ng mura si Digong? Asa pa kayo kung bakit itong mga vloggers ng mga Duterte mahilig magmura? Kasi nga masasamang tao sila. Masama ang kanilang puso. Yan o. Napakalinaw po, sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Mahilig po sila manirang puri. Pagkatapos tatakbo sa Supreme Court. Harapin ninyo ang investigasyon ng Kongreso kung matapang kayo. Grabe ang mga ginawa ninyong kawaling hiyaan. Proud na proud pa kayo sa inyong kawalang hiyaan, sa inyong mga pagmumura. Dapat sa inyo nasa kulungan. Hindi kayo nararapat sa social media. Dapat sa inyo ibawal sa social media. Tapos sasabihin niyo sinisikil yung inyong freedom of speech and expression. Malinaw na limitation po sa freedom of expression yung ginagawa ninyo. Violations ng freedom of expression. Ano pa sabi rito? Hate speech, while not specifically codified as a separate offense in Philippine law, speech that incites discrimination, violence, or hostility against groups based on race, ethnicity, religion, or sexual orientation may still be subject to penalties under laws addressing public order, libel, and incitement to violence. Yes, sabi dito po, the exercise of free speech should always be weighed against other constitutionally protected rights such as the rights to privacy and the right to dignity. Courts have emphasized this balancing act, particularly in cases where freedom of expression conflicts with personal rights. So, kaming mga journalist na legit mga kababayan, dumaan kami sa mga lecture, seminars, on laws on libel at mga constitutional rights. Itong mga vloggers, mga kababayan ng mga DDS, dumaan dyan. Hindi po. Yung iba, dumaan po sa propaganda lecture ng China. Diba? Proud na proud po sila. Siniminar sila doon sa China para i-master yung paggawa ng mga propaganda na ang pinopromote po, hindi interest ng Pilipinas, kundi yung China. Huwag kami mga DDS vloggers. So in conclusion, sabi rito, freedom of speech in the Philippines is a constitutionally guaranteed right that underpins democratic governance and individual liberty. However, this right is not without its boundaries. The law protects the rights and reputations of individuals and maintains public order by penalizing speech that crosses into defamation, incitement to violence, or endangers national security. Understanding the limitations and exercising caution in public discourse can protect individuals from legal liabilities while ensuring that their voices remain part of the democratic conversation. Kumusta na mga moron, mga ignorante? Paturo muna kayo sa mga magagaling na abogado. Hindi yung abogadong 70-70. Hindi yung abogado na imbes i-promote yung public order, yung pag-observe sa ating batas, ang pinopromote po yung mga katarantaduhan nila. Pati yung yung ating First Lady, gustong sampalin. Imagine, si Glenn Chong, nga, nananawagan tayo sa IBC na mismo. At hindi ninyo disiplinahin po itong si Glenn Chong. Kahiya-hiya po, legal profession po, yung ginagawa ni Glenn Chong. Sa pakinda daw niya, yung First Lady. Imagine that. Magsalita ka niyan sa social media. Tama ba yun? Yan lang po yung ating maiksing lecture ngayon. Ang objective natin para basagin itong mga argumento nila na they're exercising the rights under the Constitution. Hindi po sila nag-exercise ng kanilang rights, kundi they are actually violating our constitutional, our constitution mismo.
Pinalaula nila yung freedom of expression and free speech. Tama po mga kababayan? Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.